Nagmahal ka na ba ng isang taong may karelasyon ng iba? Handa ka bang ipaubaya siya at itago na lang ang iyong nararamdaman matapos ang sikreto sa inyong nakaraan? Isang dalaga ang naibigay ang sarili sa isang binatang kinaiinisan niya. Ito ay isang sikretong itinago niya ng mahabang panahon. Ngunit paano kung may mas komplikado pa pala kaysa dito? Isisiwalat kaya niya ito? Tara at samahan niyo akong pakinggan ang isa na namang storyang magbibigay ng inspirasyon sa lahat. Si Jethro Avelino ang bagong hinahangaan ni Pamela Villamor. Isa itong varsity team captain sa kanilang universidad. He was a cool guy. Matangkad, maganda ang pangangatawan at sobrang gwapo nito. Kinikilig si Pamela habang nakapangalumbaba at nakatanaw kay Jethro mula sa audience benches ng soccer field. Sa St. Agnes University, may ensayo ng laro ang varsity soccer team kung saan ay team captain nga si Jethro. Nangitian siya nito sa school cafeteria nang makabanggaan niya ng balikat ito. Naging instant crush niya na ito. He had the most enchanting smile she had ever seen. Mula noon, naging hobby na niya ang panoorin ang mga soccer games nito. Kapag may free time pa siya, nanonood din siya ng ensayo ng team nito, tulad ngayon. "Do you need a hanky?" Tanong ni Aliana sa kanya. Kaibigan at kaklase niya ito. BS Accountancy ang course nila. "Ha? You're drooling," maarteng sabi nito. Ngumiti siya. "I can't help it, Aliana. I'm super duper in love with Jethro Avelino." Nang balingan niya ito ay nakita niyang may hawak itong compact powder. Sinisipat nito ang mukha mula sa salamin nun. Aliana could not live without a handy mirror. "But it looks like you're not his type." Umarko ang isang kilay niya. "Paano mo nasabi yan?" "Kasi kung type ka niya, sana noon pa pinansin na niya pagpapakyut mo." Natahimik siya, may katwiran nito. Kung type siya ni Jethro, dapat niligawan na siya nito. Obvious naman na may pagtingin siya rito. Palagi niyang binabati at nginingitian nito tuwing nakakasalubong sila. Tuwing may laro ang team nito, hindi niya nakakalimutang i-good luck ito. Kulang na lang, mamalat siya sa pagsigaw sa pangalan nito tuwing may laro ang team nito para i-cheer ito. Minsan pa nga gumagawa siya ng placard para dito. He was nice and friendly to her. Ngunit ang nakakalungkot, hindi man lang niya ito makitaan kahit katiting na pagnanasa o interes sa kanya. Wala naman ako nababalitaan na pinopormahan niya after his breakup with Joan last year. Wala na siyang naging girlfriend, so kung type ka niya, siguro naman liligawan ka niya. Sa dalas ba naman ang pagpapakyut mo eh? Dagdag pa ni Aliana. Malungkot na bumuntong hininga siya. "Aliana, pangit ba ako?" "Of course not. You're very pretty. It's just that maybe you're not his type." "Then kailangan ko na sigurong gumawa ng paraan para magustuhan niya ako." "What do you mean? Don't tell me gagayumahin mo siya?" "Loka? Papaniwala ka sa ganun." "So ano nga gagawin mo?" Sasagot sana siya ng may bolang biglang tumama sa mukha niya. Para siyang sinapak sa sakit. Tila na-dislocate ang panga niya sa lakas ng impact ng pagtama ng bola. Saglit na hindi siya nakakilos na tila siya naparalisa. Suminghap si Aliana. "Oh my gosh! Pamela! You just got hit by a raging soccer ball. Are you okay?" Natatarantang tanong ng kaibigan niya. "I think my jaw is dislocated." "Oh no! Your cheek is super red!" Sigaw ni Aliana na natuto pa ang bibig. Hinablot niya mula rito ang compact mirror at tiningnan ang parte ng mukha niya na tinamaan ng bola. Pulang-pula nga pisngi niya at masakit yon. "Are you okay?" Tanong sa kanya ng isang tinig ng lalaki. Marahas siyang bumaling sa may-ari ng tinig na ngayon nakatayo na sa harap niya. Nakasuot ito ng soccer uniform. Guwapo, matangkad, well-built at mestizo ito. She knew this guy. Ito si Xander Ocampo, 5th-year industrial engineering student at teammate ni Jethro sa soccer team. Tulad ni Jethro, unang kita pa lang niya rito, nagka-crush na siya rito. Kaya lang naglaho agad ang pagkakagusto niya rito nang ma-realize niyang hindi ito ang tipo niyang lalaki. Isa kasi ito sa mga famous playboy heartthrobs sa SAU. Happy-go-lucky rin ito.
Dahil hopeless romantic at may pagka-idealistic siya sa pagpili ng kanyang dream guy, naglaho agad ang paghanga niya rito dahil sa nalaman tungkol dito. Nagtatagi sa mga ngipin at nalilisik ang mga mata na pinamaywangan niya ito. "Do I look like I'm okay? Muntik nang madislocate ang panga ko." Singhal niya rito. Tila nabigla ito. "I didn't mean to hit your face. Napalakas ang sipa ko sa bola." Baliwalang dinampot nito ang bola. Pumalatak pa ito. Ay, bad ball. Tila hindi man ito na-guilty sa nangyari. "Muntik mo na nga ma-deform ang mukha ko pagkatapos yan lang sasabihin mo? Masakit ba talaga? Ano sa tingin mo?" "I'm sorry, hindi ka naman talaga sinasadya. Come on, I'll bring you to the clinic para malagyan ng ice pack yan." Hinawakan siya nito sa pulsuhan at tinangkang hilahin siya. Marahas niyang binawi ang kamay mula rito. "Don't touch me!" "Okay, kung ayaw mo, it's up to you. Sorry na lang kung ganun." Walang anumang tumalikod na ito dala ang bola. Hindi makapaniwalang sinundan niya ng tingin ang pagtalikod nito. Hindi na nga sincere ang paghingi nito ng sorry, basta na lang din siyang tinalikuran nito. Hahabulin sana niya ito para itampal sa mukha nito ang bolang hawak nito upang makaganti rito ng mahagip na mga mata niya si Jethro na patungo sa kanila. Nakita ba nito ang pagtataray niya? Dahil sa sakit ng panga at kalokohan ni Xander, nakalimutan niya na nasa malapit lang pala si Jethro. Nakita niya paghinto ni Xander. Hindi na siya nakakilos hanggang sa makalapit na nga si Jethro. Apologetic ang itsura nito. Tiningnan nito ang bahagi ng mukha niya na natama ng bola at hinaplos yun. Pakiramdam niya na wala ang sakit nun nang masayaran ang kamay ni Jethro. "It looks like you're really hurt. We're very sorry about this, Pam. As the team captain, I feel responsible for this." It's okay, Jethro. Mawawala na siguro ang sakit nito kapag nalagyan na ng ice pack." Mahinahong sabi niya. "Come on, let me take you to the clinic." Napatingin siya sa kamay nito. Sa kabila na nangyari, hindi niya maiwasang kiligin sa gesture nito. Kapag tinanggap niya ang kamay nito, magkaka-holding hand sila. Yun na ang moment na hinihintay niya. Hindi niya inakala na blessing in disguise pala ang nangyari. Baka yun na ang maging simula ng closeness nila ng lalaking pinapangarap niya. Iabot na sana niya ang kamay rito nang biglang may ibang umabot ng kamay niya. Lumipad ang tingin niya sa nagmamay-ari ng kamay na yon. "Ako may kasalanan sa nangyari sa kanya, kaya ako ang dapat na magdala sa kanya sa klinik. Nakakahiya naman sa iyo, pare," sabi ni Xander kay Jethro bago bumaling sa kanya. "Tara na." Sabay hila sa kamay niya. This time, wala na siyang nagawa kundi ang magpatangay rito. "Wait, Pam! May mirror!" Habol ni Aliana sa kanya. Lumingon siya, hindi kay Aliana kundi kay Jethro. Parang gusto niyang maiyak sa sama ng loob. Pagkakataon na sana niya makasama ito, napurnada pa. Umikot si Pamela sa harap ni Aliana. "So, how do I look?" Tanong niya sa kaibigan. Nakasuot siya ng black strapless evening gown, black satin gloves, at black shoes. Nagpa-makeup pa siya sa isang salon beautician para siguradong magandang-maganda siya sa gabing yon. That night was Aika's debut party. Nakababatang kapatid ito ni Jethro. Hindi sila close ni Aika pero kaibigan nito ang pinsan ni Aliana, kaya makakapunta siya sa party nito. May plano siya para sa gabing yon. Yun na ang magiging defining moment ng pagpapakyut niya kay Jethro. At magle-level up na siya mula sa pagpapakyut hanggang sa pangaakit. Ngumiti ito. "You look stunning, girl." Lumuwang ang ngiti niya. Dinampot niya ang puting maskara na may black feathers at muling pinagmasdan ang sarili sa salamin. Masquerade party ang tema ng kasayahan. Tonight is the night. "Way to go, girl." They arrive at the party with Aliana's cousin. Sa Avellino residence ginanap ang pagtitipon. Napakalaki ng mansyon ni na Jethro. Parang commercial venue yon sa lawak at ganda ng hardin. Nagkalat ang mga bisitang lahat ay nakamaskara. "Where's Jethro?" Tanong niya kay Aliana. Tiyempong may narinig silang tumawag sa binata. Sabay pa silang napatingin ni Aliana sa gawi ng may-ari ng tinig. Ang hula nila ay ang schoolmate nila, ang tumawag kay Jethro. Lumapit ang una sa isang lalaking nakaitim na suit at nakaputing maskara na may black and gray feathery details.
There he is, sabi ni Eliana. Kahit may suot itong maskara, alam niyang si Jethro yun dahil sa tangkad at tikas nito. Naramdaman niya ang pagsiko ni Eliana sa braso niya. I like his mask, especially the feathers. Humagikik ito. Bagay talaga kami. Hindi ba natin siya lalapitan para batiin? Mamaya na, may kausap pa siya eh. Puntahan muna natin ang celebrant. Nang matapos ang programa ng debut party ni Aika, muli niyang hinanap si Jethro. Upang isagawa na niya ang kanyang plano. Lalapitan na sana niya ito, ngunit may lumapit na babae rito. Napahinto siya. Inagaw ni Eliana ang iniinom na wine ni Pam. Ano ka ba, Pam? May bala ka bang magpakalasing? Sita nito sa kanya. Hindi nakakalasing ang wine. Anong hindi? May alcohol content din ng wine. At saka kanina ka pa umiinom, no? Na hindi ka nga sanay uminom dyan. Tiningnan uli niya ang gawin ni Jethro. Parang gusto niyang umihak sa sama ng loob. Nasa dance floor ito at kasayaw ang isang napakagandang babae na kanina pa nito kasama. Bagaman may nakatakip na maskara sa parte ng mukha ng babae, halata naman na maganda ito. At dahil sa babaeng yun, nasira ang kanyang plano. Hindi na matutuloy ang balak niyang paglapit at pagyayaya kay Jethro na sumayaw sila. Hindi na niya magagamit ang mga topics na naiisip niya na dapat pag-uusapan nila habang nagsasayaw. Hindi na lang dapat siya nagtungo sa pagtitipong yun. May ibang chance pa para magpapansin kay Jethro. Maybe it's not just tonight. Kaya tigilan mo na yung pag-iinom mo, okay? Saway uli ng kaibigan niya sa kanya. Hi! Napalingon sila sa nagsalitang lalaki mula sa likuran nila. Pero hindi naman pala siya ang pake nito kundi si Eliana. Niyaya nitong sumayaw ang kanyang best friend. Nagpaalam ang huli sa kanya at sumama sa lalaki. Lalo tuloy siyang na-depress. Siya lang yata ang hindi nag-enjoy sa party na yon. Kumuha uli siya ng wine mula sa roving waiter at ininom yun. Nang tingnan uli niya ang gawin ni Jethro at nang kausap nito, wala na nga mga ito roon. Iginala niya ang paningin para tingnan kung saan ito nagtungo. Pero hindi niya ito nakita at sa halip nahilo lang siya. Saan kaya pumuntang dalawa? Pinagtuunan na lamang niya ang hawak na wine glass kaysa maiyak siya ng tuluyan sa selos. Who told you to copy my suit? Nakangising tanong ni Xander kay Jethro. Inalis niya ang puting maskara na may glittery details at ipinatong sa balustre. Niyaya siya nito sa likod bahay kung saan walang mga tao. Jethro grinned. Hindi naman talaga magkapareho, magkahawig lang. Sinong designer mo? Inalis din ito ang maskara at itinabi sa maskara niya. Mike's mom. Si Vina Vaisas ang tinutukoy nito. Kapag madilim, hindi nakikita ang difference sa mga suit natin. Para tuloy tayong kambal nito. We have the same height and almost the same build as well. Halos magkahawig din ang hairstyle natin. Don't worry, magkaiba naman tayo ng maskara. At wala katulad ng maskara ko dahil sa mama ko to. It's one of her rare collections. Tinitigan niya maskara nito. Yari yun sa matigas na plastic ngunit may foamy padding sa likuran. May black and gray feathers yun. At carved details. Isang mask collectors ang mami nito. Naikwento minsan ni Jethro na mahilig bumili ng maskara ang mama nito sa bawat bansang napuntahan nito. At kinokolekta nito ang mga yun. Kaya siguro masquerade na napiling tema ng party ng anak na babae nito. He sipped his glass of whiskey. What is that? Tanong nito na ang tinutukoy ang iniinom niya. Whiskey. They serve hard drinks? I don't like wine, pare. Nag-request ako sa pinsan mo na ikuha ko ng whiskey sa bar niya sa loob. Do you mind? No. Huwag ka lang magpapakalasing dahil bawal ang lasing dito. So, bakit mo ako sinosolo ngayon? Magtapat ka nga. Type mo ako, no? Baliw. I want to talk to you about Aika. Nakababatang kapatid ni Jethro si Aika. Freshman ito sa SAU. May gusto ito sa kanya. Marahil kung hindi lang ang parents nito ang pumili na magiging escort sa debut party nito, malamang na siya ang pakiusapan nitong maging escort. Kanina lang, dikit ito ng dikit sa kanya kahit may escort naman ito. What about her? Sumeryoso ito. You know, she likes you, right? Tumango siya. Do you like her too? Well, yeah, she's attractive. Do you plan to court her? Tinitigan niya si Jethro. Bakit mo tinatanong? Tumikim ito. Because if you do,
I'm going to ask you to get serious with her. Kilala kita pare. Chick boy ka. Kaya kung wala kang balak seryosohin si Aika, then I might as well ask you to leave her alone. You are so frank, man. You know me. Ayoko na nagpapaligoy-ligoy. I just want to protect my younger sister. I hope you understand. Alright, man. I won't touch your sister. Maya-maya ay iniwan nito roon. Pagkatapos nilang magkasundo, naubos niya ang laman ng kanyang goblet. Gusto pa niya ng matapang na alak. He was about to go inside the house to sneak into the bar nang maalala niya ang kanyang maskara. Kumunot ang kanyang noo nang hindi niya makita maskara. Sa halip, ang maskarang may feathers ang naroroon. Nagkamali ng dampot si Jethro. Ang nabitbit nito ay ang maskara niya. Nagkibit-balikat na lang siya. Dinampot niya ang maskara nito at sinuot yun. Ipinilig ni Xander ang ulo dahil nang lumabas siya sa hardin at tiningnan ang mga tao sa pagtitipon, tila nakatingin siya sa tubig na mabining gumagalaw. Tinamaan na yata siya ng alak. Naglalakad siya papunta sa crowd nang biglang lumitaw sa harap niya ang isang babaeng nakaitim na gown at nakamaskara. You are my Jethro. Sambit nito, sabay yakap sa kanya. She looked pretty drunk or perhaps wasted. Was the appropriate term. Amoy sa hininga nito ang alak. He smiled. He liked how her body was pressed against his. She felt so soft. Her scent was enchanting. Ginantihan niya ito ng yakap. At ano ang nagawa ko? I love you. You do? Dumako ang mga mata niya sa mga labi nito. Tila nangahalinang halika ng mga yon. Kahit nakatakip ng maskara ang mga mata nito, mukhang maganda ito. Pinaglandas niya ang mga kamay sa tagliran nito. She had curves in the right places. He was instantly turned on. Who was this woman? Please, love me too. Sasagot sana siya nang biglang abutin ng mga labi nito ang mga labi niya. Kaagad siyang nag-init nang maramdaman ang halik nito. Bumitiw kaagad ito. Saglit pang naghinang ang mga mata nila bago niya sinakop sa mga labi nito. Halos hindi ito makasabay. There was something about her to drive him crazy. He did not want to stop kissing her. Sa kabila ng kalasingan at pagkagupo, ay naisip pa rin niya na hindi roon ang tamang lugar upang hagkan ito ng ganon. Kaya hinila niya ito sa likod bahay, sa lugar kung saan sila nag-usap ni Jethro at ipinagpatuloy niya ang paghalik dito. She seemed to be enjoying his kisses. And yes, he was enjoying a lot. May narinig siyang kaluskos. Huminto siya sa paghalik dito at tiningnan ang pinanggalingan ng ingay. Parang may nakita siyang anino. Hindi niya gustong maputol ang masarap na sandaling yon. Kailangan niyang makahanap ng isang pribadong lugar na walang iistorbo sa kanila. Hinila niya ito papasok sa backdoor. Nang may makita siyang hagdan, hinila niya paakyat ang babae. Marami silang nadaan ng silid. Doon sa pinakadulo ng pasilyo kung saan walang ilaw niya dinala ang babae. Isinandal niya ito sa pinto ng isang silid na hindi pala nakalapat. Muntik na itong bumagsak nang bumukas ang pinto sa pagsandal nito roon, kung hindi lamang niya nasalo ito. Tuluyan na silang pumasok sa madilim na silid at agad niyang isinara ang pinto. He clamped her mouth again. Tinanggal niya ang maskara niya at pati ang maskara nito nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. He wanted to see her face pero hindi niya maabot ang light switch. Napakadilim ng silid na yon. Wala na siyang nagawa kundi ang i-disregard ang pagnanais na makita ang mukha nito. Besides, the mystery thrilled him all the more. Whoever this woman was, he liked her so much already. Sino nga kaya ang babaeng ito? Ito kaya si Pamela Villamor? At ano ang gagawin ni Pamela kapag nalaman niyang hindi si Jethro ang kaniyang nakasama ng gabing yun?